Ugade, ICC Assistant to Counsel at Senior Lecturer ng UP College of Law. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Ross. Magandang umaga po, Alvin, at sa lahat ng taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood ng inyong programa. Happy birthday! Ay, maraming salamat po. Oh, kita mo, alam ko na birthday mo kahapon. Hindi kahapon. Kasi ewan ko, may common friend ata kaming dalawa. Nakita ko, dumaan sa page ko na, birthday ni Tugade. Happy birthday po. Maraming salamat po. Anyway, pakibigyan mo kami ng linaw at ang publiko na rin, ano po. So alam na natin na tuloy ang paglilitis ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ako, ang tanong ko, bakit ang tagal? Sabi ni Katrina kahapon, nandun si Katrina sa The Netherlands, sabi niya baka January pa raw magsisimula yung paglilitis. Bakit ganun katagal, Attorney Ross? Okay, siguro ibabalik ko yung punto kung bakit kakaiba yung mga proseso na nakikita natin sa ICC. Sige lang. Na hindi ganoon ka-familiar sa konteksto natin sa Pilipinas. Yung sa ICC, kung tatandaan natin, yung mga uri ng krimen na pwede nilang litisin, kasama na doon ang crimes against humanity, usually yung mga ganyang krimen, Alvin, napakaraming biktima, napakaraming ebidensya, usually meron kang malaking criminal enterprise or criminal structure na talagang mabusisi ang pag-iimbestiga, mabusisi ang pagpili ng prosecution ng mga maaaring maging admitted as witnesses o mag-participate na mga biktima o maging mga kaanak ng mga naging biktima ng anumang klaseng krimen na pwedeng litisin ng ICC. So ngayon, dito makikita natin siguro sa mga susunod na buwan, i-constitute na yung tinatawag na trial chamber. So nakita natin itong mga nakaraang buwan na yung nagdinig ng confirmation of charges hearing ay yung tinatawag na pre-trial chamber. So sa mga susunod na phases of the proceedings, iba yung makikita nating mga husgado na uupo dun sa bench. So they have to constitute the trial chamber first, kung sino yung magiging miyembro. Pagkatapos nun, pag na-constitute na kung sino yung miyembro ng trial chamber, magkakaroon ng mga iba't ibang status conference na tinatawag. So ibang judge naman, Attorney Ross, ibang set of judges naman. Oh, okay. That is correct. Okay. It's a different set of judges. It's a different chamber. So trial chamber na yung maririnig nating terminology from now on with respect to former President Duterte. So magkakaroon ng mga status conference, mag-uusap ang mga iba-ibang magiging bahagi nung trial. So yung prosecution, the defense counsel, and the victim representative. So I would also like to point out, ipaalala na iba po ang magiging legal representative ng mga biktima sa prosecution. So in this case, it's led by the Office of the Public Counsel for Victims at sila Attorney Butuyan, Attorney Andres as the Filipino lawyers along with the case manager si Attorney Arcaina. So sila po yung mga Filipino lawyers who will be involved at this stage of the proceedings. So mag-uusap sila, ano yung mga ipepresentang posible mga ebidensya, sino yung mga witnesses na pwede mag-participate. Kaya medyo may panahon pa tayong hihintayin bago yung unang araw ng trial proceedings against former President Duterte. Attorney Ross, ang mga kababayan ba natin ay pwedeng mag-witness niyan? Kasi nitong mga nakaraan, parang may delay, di ba? May parang 30-minute delay bago i-anunsyo. Pag sa trial proper na, yan ba'y parang trial sa Pilipinas na pwedeng may spectator at nanonood ka lang doon at ila-live din ng ICC? Okay. Pagdating sa mga ganitong international criminal tribunals, kasama na ang ICC, merong mga certain tinatawag na protective measures ang korte. Kung kunwari, napakasensitibo ng impormasyon o kailangan protektahan yung identidad ng biktima, hindi pa ito binobroadcast sa publiko. Merong mga proceedings na hindi in-camera proceedings na tinatawag dahil nga sa napakasensitibong nature minsan nung mga dinanas o naranasan ng mga biktima sa konteksto nung ito, crimes against humanity. Ang kanilang participation in the trial, it's actually very important. Ang ICC bilang isang institusyon, meron siyang mga innovations kagaya ng victim participation.
actually to ensure na mabibigyan ng bigat yung magiging mga testimonya ng mga biktima, hindi lamang para patunayan yung krimen, pero para maipakita rin yung extent o yung bigat ng uri ng victimization na naranasan nila at kung ito ay magpapatuloy sa isang conviction at later on makaabot din sa reparation stage, doon kakalkulahin actually ng korte yung magiging value ng reparations depende doon sa assessment nila ng level of victimization or level of harm that was done to the victims. Kaya napakahalaga ng participation ng victims sa ICC proceedings. Attorney Ross, yung antas ng ebidensya, di ba sa atin pag kriminal, yung proven beyond reasonable doubt, may mga ganun-ganun, no? Diyan sa ganyang klase ng paglilitis, dapat proven beyond reasonable doubt din si dating Pangulong Duterte? Yes, dahil tayo po ay nasa trial stage na, lumagpas na tayo doon sa confirmation stage na mas mababa yung tinatawag na threshold of evidence na substantive reason to believe lamang. Dito, proof beyond reasonable doubt na po ang kinakailangan upang magkaroon ng final judgment either of conviction or acquittal. Yun po yung standard of evidence na kailangan ng tawirin ng prosecution. So ibig mo sabihin parang bumigat ang load ngayon ng prosecution. They really have to prove that the former president did it beyond reason, yung walang kaduda-duda na talagang ginawa niya yun. Yes, that is correct, Alvin. Ito po ay standard na nakikita din natin sa sarili natin mga korte sa Pilipinas na proof beyond reasonable doubt ang kinakailangan. At hindi lang yung proof beyond reasonable doubt, yung naglalarong legal principle dito, syempre nandun din yung rights of the accused na tinatawag. So nag-move na po tayo sa status ni former president bilang suspect dahil na-confirm na po ang charges, siya na po ay pumasok doon sa pagiging accused. Ang status niya na po ngayon ay accused. So ibig sabihin nun, nakakabit na po rin sa kanya sa bilang status ng accused ang all of the rights of the accused. Okay, that includes right to be informed of all of the charges, right to have everything explained to him in a language in which he understands. So, mabigat din po actually ang binibigay na premium ng ICC legal framework on the rights of the accused. So, yung due process rights niya, lahat po ito nakakabit na po kay President Duterte, former President Duterte bilang isang akusado sa puntong ito. Kami naman na mga mamahayag, so pwede na naming tawagin si dating Pangulong Duterte na akusado. Tama na yung term na yun. Akusado na po siya. Akusado na. Pagkatapos ng confirmation of charges. Kung sakasakali na siya ay ma-acquit, di siyempre alam na natin siya ay mapapauwi, pakakawalan po siya, no po. Pero kung sakasakali na siya ay guilty, anong parusa dyan sa ICC pag naging guilty ka, Attorney Ross? Ito pong International Criminal Tribunals kasama ng ICC, medyo unique po ang kanilang sentencing guidelines and sentencing procedures. So they will also have to assess yung sinasabi ko kanina na damage that was wrought onto the victims o yung harm na naranasan ng mga biktima. Kasama na rin po yung reparations and the length of time that they will be detained. Marami pong factors and it's unique actually to every case. So minsan po yung mismong sentencing proceedings may sarili din po yung length of time na pinagdadaanan para ma-determine kung ano ba talaga yung nararapat na sentensya para doon sa magiging parusa kumbaga doon sa convicted na akusado later on. Sorry, hindi ko masyadong gets. Hindi ba siya pwedeng ihalin tulad din ba sa Pilipinas pag ang kaso mo murder, malamang sa malamang nandun ka sa panungan todo, reklusyon perpetua yung todo sa atin, ano? Kasi wala man tayong death, ano? Yes. Pwede bang ganun? In the Philippines, so sa ating criminal law, depende sa criminal statute. So kunwari, pag special penal laws, life sentence nakalagay. For those punished under the revised penal code, reclusion perpetua down to the scale, no. So, meron niyang fixed period of time. It's usually a range. So 20 years, 1 day to 40 years for example. So yung ICC walang ganyan. It doesn't have those fixed ladder of sentences. So it really depends on the circumstances of each case. At gaya na nasabi ko kanina,
merong sariling proceedings yung sentencing proceedings. May sarili pong pagkakalkula na ginagawa ang ICC when it comes to determining the actual length of time that a person will be detained. So basta ang sure tayo, ang pinakatodo dyan, kulong lang. Wala diyang death penalty, walang ganun sa ICC. Wala pong death penalty. Siguro maganda na rin i-point out dito na actually yung legal framework for the abolition of the death penalty, kasama po yan sa international human rights. And I've mentioned a while ago na ang ICC framework napakabigat ng diin nila sa human rights. Hindi lang po sa rights sa mga biktima, pero sa rights ng akusado mismo. So, the death penalty is not among those possible outcomes for an accused who will be convicted Sige. under the Rome Statute. Attorney Ross, sana maging available ka from time to time para ma-interview ka namin. Ngayon, naubusan kami ng oras and I know may klase ka rin. Kaya maraming salamat. masipag po yun si Attorney Ross. Anong oras klase mo? Ako po ay nagtuturo ng 2 klase ngayong araw na ito dito sa Australia in about an hour. At maraming salamat rin po sa inyong flexibility with the time difference and all. Mabuhay ka at mag-ingat ka dyan sa Maraming Australia. salamat po. Okay? Thank you. Happy birthday again. Thank you. Si Salamat Attorney Ross Tugade. Nagbigay sa atin ng kaunting impormasyon. Mahalaga. At least alam natin mas importante po na manggagaling sa mga eksperto yung ating impormasyon. Si Attorney Ross Tugade, ICC Assistant to Counsel. Para din po siyang sino nga yung kaibigan natin partner? Yung babae magaling din magpaliwanag? Konti. Conti. Oo.